malapit sa chat box. Kung sa gayon ay makita ko na kayo ay nakikinig at makapagsimula na tayo biidhnillah. Ito palang hindi matukay mo. Ganun. Nasaan na po yung iba? Nakikinig po ba kayo? Pakitaas po ng inyong hand sign nang sa gayon ay malaman natin, matukoy natin kung kayo ay nakikinig. Okay, malapit sa inyong mga phones, mobile phones. Bang tayo ay makapagsimula na inshallah. Inshallah, simulan na tayo. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma aslih biladana wa aslih ahmalana wa salih al-a'mal birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang hapon sa ating lahat at naway pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy na gabayan sa ating pagnanais na makapag-aral at pag-aralan ng reliyong Islam. At naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at padaliin sa atin ang pagsasabuhay at pagsasagawa ng anumang kaalaman na ating natutunan. Mapa-akida man ito, fiqh, o kaya sa anumang larangan, naway padaliin ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin mula sa atin ang ating mga mabubuting gawain at patawarin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sisimulan ko bidnillah bilang pagbabalik tanaw sa ating nakaraang diskusyon hinggil sa tatlong pangunahing pundasyon at haligi ng pananampalataya na siyang pinaka focus ng ating aklat na ginagamit sa pag-aaral ng akida. Ating napag-aaralan na ang relihiyong Islam ay nakabase sa malalim at matatag na pananalig sapagkat hindi nito kailangan na makita ang bagay na itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maniwala o upang manampalataya dito. Gaya na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo gaya ng ating sinabi, hindi tayo gaya ng ibang grupo o sekta o relihiyon na kung saan ang kanilang pananalig ay nakabase sa nakikita ng dalawang mata o nararamdaman ng katawan. Sa atin, kailangan muna nating maniwala nang sa gayon ay makita natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ating binanggit noong una na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging naglikha sa atin, ang naggabay, ang nag-aruga, ang nagbigay ng mga biyaya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi humingi ng tulong sa kanyang mga nilikha upang maisagawa ang ganitong mga bagay.
ating napag-aralan din na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi tumatanggap ng tagapamagitan. Ibig sabihin walang mediator na kinakailangan upang tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang anumang uri ng pagsamba. Bakit natin ito binabanggit? Dahil ang pinakalayunin ng ating pagkakalikha, gaya ng ating binanggit nung una, ay upang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa na walang halong pagtatambal at walang paggamit ng tagapamagitan upang tanggapin ang anumang uri ng ibada o pagsamba na ating ginagawa. Ang unang binanggit natin, ang al-aslul awwal, ibig sabihin ang unang haligi o unang pundasyon ng pananalig o pananampalataya ay kung sino. May mga katanungan na binanggit dito nang sa gayon ay madaling matandaan at madaling maisaulo, at upang mapukaw ang interes ng tagapakinig, nang sa gayon ay mabigyang pansin at makinig ng husto kung ano ang nais na ipabatid at ipalaganap ng may akda hinggil sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya ng ating napag-aralan nung una, mula sa mga katanungan ay kung sino ang Panginoon, kung sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pa sa mga nabanggit sa hadith na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinakilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang dhat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga banal na kasulatan sa kanyang mga isinugo. At sa kapanahon ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay inutos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipakilala ang Allah sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanila ng banal na revelasyon na ipinadala ng Allah sa Jibril alaihi salam, at yun ay ang Suratul Ikhlas. Ang Suratul Ikhlas ay buod ng pagpapakilala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin, ngunit hindi lamang dito yung pagkakakilanlan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus ay saklaw din ng pagpapakilala sa Allah ang lahat ng kanyang mga mabubuting, magagandang pangalan at matataas na mga katangian na matatagpuan sa lahat ng talata at kabanata sa banal na Quran. At ang binanggit ng may akda na ating nakuha nung una ay ilan lamang sa mga nilalaman ng banal na Quran. Ngunit bakit natin kinakailangan pag-aralan ang mga ganito nang sa gayon ay maintindihan natin? Dahil unang-una ang pag-aaral o ang pag-iintindi ng tafsir ay nangangailangan ng mataas na pundasyon sa wikang Arabic. Kaya tayo ay obligado na pag-aralan ang wikang Arabic. Ito ay obligado. Inuulit ko, ito ay obligado sapagkat ito ang paraan upang maintindihan natin ang Quran at ang Hadith. Kung inyong matatandaan, sa unang pagtatagpo natin ay binanggit natin, sa unang diskusyon natin ay nabanggit na ang lahat ng iba't ibang larangan ng kaalaman, ang bunga nito ay upang maintindihan ang Quran at ang Hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit tayo nag-aaral ng nahwu, ng sarf, ng akida, ng fiqh, at ng hadith, ng mustalahul hadith, ang usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah? Ano ang pinaka-focus nito o ano ang layunin nito? Nang sa gayon ay maintindihan natin ng lubos, ng may malalim na pag-unawa at mayroong malinaw na basehan na katanggap-tanggap hinggil sa pag-unawa sa nilalaman ng Quran at ng hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa mga Muslim na walang kakayanan na pag-aralan ng Arabic, ang wikang Arabic, inshallah sila ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ginawa naman nila ang kanilang kakayanan, na hinanap nila o kaya humanap sila ng mga madaling paraan upang sa gayon ay makapag-aral, ngunit hindi talaga nangyari. Sila ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa pagiging obligado ng pag-aral ng Arabic. Ngayon dadako tayo sa karugtong na
aralin na ating nabanggit noong una. Kung inyong makikita na naka-flash sa ating screen, ang nakalagay ay war-rabbu huwal ma'bud. Ang ibig sabihin ng Rabb ay ang al-ma'bud. So ang Rabb ay isa sa mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rabbu, ibig sabihin huwal ma'bud, siya ay ang sinasamba. Ang ma'bud ay kinuha mula sa salitang ubida na ang ibig sabihin ay sinamba. Wal ma'bud, kung sa English pa, ito yung tinatawag na object of the verb. O yung kung sa Arabic tinatawag itong ismul maf'ul. Ibig sabihin, ito yung sinasamba. Ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal ma'bud, siya ang ating sinasamba, na walang ibang sasambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala, at ang ating basehan hinggil dito, ang basehan na ang Rab, ang kahulugan ng Rab ay ang ma'bud. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kung inyong mapapansin dito sa unang talata, binanggit ng Allah, Ya ayyuhan nas, o kayo mga tao, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Kaya't ang ibig sabihin ng Rab ay al-ma'bud, ang sinasamba. Dahil inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinaliwanag dito sa banal na talata, banal na kasulatan o kaya sa talata sa Quran na binanggit ng Allah, o mga tao, sambahin ninyo ang inyong Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang Allah, alladhi khalaqakum, dahil ang Allah ang lumikha sa atin. Nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina min qablikum. At gayon din ang mga naunang nasyon na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, upang tayo ay matakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang mga naunang tao, gayon din ang mula sa kapanahunan ng Adam alayhis salam hanggang sa ating panahon, walang ibang lumikha maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi kailanman ito mapapantayan ng galing at talino ng tao. Kahit anong talino pa ng tao, anong imbensyon pa ang kanyang likhain, ay hindi siya makakagawa. Kahit alamok, kahit yung langaw ay hindi kayang likhain ng tao. At yun ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, walang kakayahan ang tao na magbigay ng buhay. Walang kakayahan ang tao na gumawa gaya ng ginagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah ay matatamo natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o yung takwa. Halimbawa na lamang, ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay inobliga sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pag-ayuno ay isa sa mga uri ng pagsamba na kung saan ang katawan natin ang nag-aayuno at umiiwas sa lahat ng mga nakakasira ng ayuno. Bakit natin ito ginagawa? Nang sa gayon ay binanggit din ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Nang sa gayon ay sa pamamagitan ng pag-ayuno at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay matatamo natin ang pagkatakot, matatamo ng puso ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marratin. Binanggit sa hadith ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba na at-taqwa hahuna, ibig sabihin ang pagkatakot sa Allah ay hindi nakikita sa panamit, hindi nakikita sa salita, hindi nakikita sa galaw. Hindi ibig sabihin na malumanay kang lumakad ay ikaw ay may takot sa Allah. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakadamit ng gamis o nakaabaya na ikaw ay mahahanay na sa mga taong may takot. O kaya ay napaka dami ng iyong kaalaman sa makamundong bagay
at napakagaling mong magsalita. Masasabi ba na ikaw ay may takot sa Allah? Ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at taqwa hahuna. Ang pagkatakot sa Panginoon, sa Allah, ay hindi makikita sa panamit o panglabas na anyo, ngunit makikita ito sa loob ng puso. At tinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, do asyara bisadrihi thalatha marratin. At tinuro ng Propeta ang kanyang puso ng 3 beses. Ibig sabihin, nasa loob ng puso ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang aksyon ng tao na umaakma sa pagkatakot ng Allah ay refleksyon kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Ibig sabihin, hindi natin masasabi na ang tao ay mayroong takot sa Allah dahil napakagaling niya magsalita, napakaganda ng kanyang mga binibigay na payo, ngunit ito ay manifestasyon, ibig sabihin palatandaan lamang na siya ay mayroong takot sa Allah. Ang taong palaging nagdarasal sa masjid ng 5 beses, ang taong nagbibigay ng sadaka, ang taong pinipigilan niya ang kanyang mata na tumingin sa kababaihan, ang dila, pinipigilan niya ang kanyang dila na magsalita ng mga di ka nais-nais na salita. Ito ay palatandaan na siya ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tunay na takot ay nakalagay sa puso dahil tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung sino sa atin ang tunay na mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah sa suratul Waqi'ah, kung hindi ako nagkamali, binagit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 3 uri ng tao. Sinabi ng Allah, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Dhalika huwal fadlul kabir. Sinabi ng Allah sa banal na Quran na mayroong 3 uri ng tao. Minhum zalimun li nafsi, mayroong tao na makasalanan sa kanyang sarili. Ibig sabihin, palagi siyang gumagawa ng kasalanan. Minhum muqtasidun, at meron ding tao na ginagawa lamang niya kung ano ang pinag-uutos ng Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, at meron ding mga tao na kung saan sila ay nag-uunahan na gumawa ng kabutihan, at sila yung pinakamainam na uri ng tao. Ibig sabihin, hindi lamang nila ginagawa ang 5 beses na pagdarasal sa gabi at umaga, gumagawa din sila ng mga voluntaryong pagsamba gaya ng salatul duha, tahiyatul masjid, salatul wudu, tahajjud, witir, at iba pang mga sunnah. Gayon din, hindi lamang sila nag-aayuno sa Ramadan, nag-aayuno din sila sa mga araw na kung saan ay ipinayo o kaya in-encourage tayo ng Islam na mag-ayuno gaya ng Monday at Thursday, gayon din na ang ika-13th, 14th at 15th ng every month ng calendar ng Hijriya. At ang 13, 14, 15, ang palatandaan dito ay yung full moon. Palatandaan na ika-13, ika-14 at ika-15 araw na tayo sa bawat buwan. So, ang mga taong gumagawa ng mga karagdagang pagsamba maliban sa mga obligadong pagsamba ay tinatawag na sabiqun bil khairat. Ibig sabihin, sila yung mga tao na nag-uunahan sa paggawa ng kabutihan. Ngunit mayroong mga tao na ginagawa lamang nila ang mga inobligadong pagsamba. So sila ay tinatawag na muqtasid. Ibig sabihin, sila ay nasa gitna. Minhum zalimun li nafsihi, at mayroong mga tao na makasalanan sa kanilang mga sarili na kung saan ay nakakalimutan nilang isagawa ang mga inobliga sa kanilang pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa talatang ito, binanggit ng Allah, ya ayuhan nas, o mga tao, u'budu rabbakum, ibig sabihin mapababae man o mapalalaki, mapamusliman o hindi muslim, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum, na siyang lumikha sa inyo, walladhina min qablikum, at sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa gayon ay makuha ninyo ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, na kung saan ay ginawa ng Allah ang lupa na patag, was-samaa binaa, at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit na matayog, wa anzala minas samaa'i ma'an, at pinababa
ng Allah mula sa kalangitan ang tubig, ang ulan, fa akhraja bihi, na siyang naging dahilan ng pagtubo ng mga thamarat, ng mga halaman at mga bunga ng punong kahoy. Ito ay rizqan lakum. Ginawa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang biyaya sa inyo. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, at huwag kayong gumawa ng pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa antum ta'lamun, na at inyong nalalaman na walang ibang tagapagbigay ng biyaya, tagapaglikha maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa talatang ito, ang Ibnu Kathir rahimahullah, na isa sa mga pinaka dakilang katauhan sa Islam, na uh, isa sa mga tinatawag na mufassirun, ibig sabihin tagapagpaliwanag ng nilalaman ng Quran, at ang kanyang tafsir na kilala sa kanyang pangalan na Tafsir Ibn Kathir, na isa sa mga estudyante ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Siya ay isa sa mga pantas o scholar o ulama, alim ng ikawalong siglo o ika-8th century. So isa siya sa mga kaklase ng Ibn Rajab, ng Imam Al-Zahabi, ganun din ang Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ang Ibn Rushd at iba pang mga ulama na naging estudyante ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ayon sa kanya, al-khaliqu li hadhil asya, ang tagapaglikha ng mga bagay na binanggit na ito, gaya ng kalupaan at ng kalangitan, ang nagpalabas, ang pababa ng ulan mula sa ulap, at ang lahat ng mga bagay na nilikha, huwal mustahiqu lil ibada, siya ang karapat dapat na sambahin. Yan ang kanyang sinabi. Base sa talatang binanggit na ating binasa, al-khaliqu li hadhil asya, ang tagapaglikha ng lahat ng ito, huwal mustahiqu lil ibada, ang siyang karapat dapat na sambahin. Ngayon dadako tayo inshallah sa mga uri ng ibada na pinaka importante at pinaka dakila mula sa ibang mga uri ng ibada. Wa anwa'ul ibada allati amara Allah biha, at mula sa mga uri ng ibada o mula sa mga uri ng pagsamba, na iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, gaya na lamang ng Islam. Ibig sabihin ng Islam dito ay dahil nabanggit natin una na ang Islam ay mayroong dalawang kahulugan. Tinatawag nating mafhumul am at mafhumul khas. Ibig sabihin general interpretation at yung specific interpretation ng Islam. Pag sinabi nating Islam na in general context, ito ay nangangahulugan ng al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirk wa ahlihi. Ang kahulugan nito ay al-istislam lillahi bit-tauhid. Ibig sabihin, ang pagsuko, ang ganap na pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pag-isa sa Allah, o kaya pagtauhid sa Allah sa lahat ng uri ng ibada. Wal inqiyadu lahu bit-ta'a, at ang pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagta'a, ibig sabihin pagsagawa at pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at lumayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Wal bara'atu minasyirk wa ahlihi, ibig sabihin ang paglayo sa lahat ng uri ng shirk o ng pagtatambal, wa ahlihi, at sa mga taong gumagawa ng pagtatambal. So ito yung tinatawag na al-bara'a. Ang bara'a, gaya ng ating binanggit na kung saan ay nagkaroon tayo ng diskusyon, yung isa sa mga akida natin na tinatawag na al-wala wal bara. Ang al-wala, al-wilaya, al-wala o ay tinatawag na wilaya, ito yung pagmamahal natin sa kapwa natin Muslim, na naniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumusunod sa kanyang kautusan, ngayon din na sumasaksi sa kanyang propeta at isinasabuhay ang katuruan ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang ating pagmamahal sa ating kapwa Muslim ay nakabase sa antas ng kanyang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang Muslim na mahina ang kanyang pananalig sa Allah, ay mahina din dapat ang ating pagmamahal sa kanya. At tinatawag na bara'a o al-wala wal bara. Al-bara, ibig sabihin ang paglayo sa lahat ng uri ng shirk
ng mga gumagawa nito. Kaya bakit natin binanggit noong una na hindi natin pwedeng ibigay ang pagmamahal na may kaugnayan sa pananampalataya sa mga nasa paligid natin na miyembro ng ibang relihiyon gaya ng mga Kristiyano na palagi nating binabanggit dahil dito sa ating akida na tinatawag na albara. Ibig sabihin paglayo mula sa lahat ng uri ng pagtatambal at sa mga gumagawa nito. So ang Islam dito ay nangangahulugan ng general context o yung general definition ng Islam dahil ang specific na definition ng Islam ay tumutukoy sa pagsamba sa propeta, astagfirullah, tumutukoy sa katuruan na inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ang Islam na tinutukoy natin dito ay yung Islam na pangkalahatang kahulugan na kung saan ay sakop din nito ang specific context ng Islam na tinuturo ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So isa sa mga uri ng ibada ay ang Islam. Ang Islam na nangangahulugan ng pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng pag-iisa sa Allah at gayon din ang pagsunod sa kanyang mga katuruan, paggawa ng mga obligadong ipinag-uutos ng Allah at paglayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang paglayo sa lahat ng uri ng pagtatambal at sa mga gumagawa nito. Ang iman ito yung paniniwala, al-imanu bil ghaib, ang paniniwala sa mga hindi nakikita ng mata, yung tinatawag na metaphysical. So ang iman ito ay nangangahulugan ng paniniwala at pananalig sa mga usapin na hindi nakikita, hindi siya physically, hindi siya tangible, ngunit ito ay metaphysical. Ibig sabihin hindi siya nakikita natin. Gaya na lamang ng paniniwala sa mga anghel, gaya ng paniniwala na mayroong araw ng paglilitis, araw ng paghuhukom, paniniwala sa impyerno at sa lahat ng mga parusa dito, gayon din ang paniniwala sa paraiso at sa lahat ng mga nilalaman nito. Wal ihsan, ito yung pagdalisay ng panloob at panlabas na gawain. So ang nabanggit na ito, ang tatlong ito yung tinatawag na maratibul Islam. Ibig sabihin ito yung tatlong antas ng Islam. Ang una ay ang Islam, ang pangalawa, ang mas mataas dito ay ang iman, ang mas mataas dito ay ang ihsan. Pag sinabi nating Islam, ibig sabihin siya ay isang Muslim. Siya ay sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit makikita lamang ang Islam ay tumutukoy sa panlabas na gawain. Ang iman ay tumutukoy sa panloob na paniniwala at ang ihsan ay sakop nito ang panloob at panglabas. Kaya't ang pinakamataas na uri ng Muslim na ating binanggit sa natalata kanina, wasabiqun bil khairat, ibig sabihin yung mga taong nag-uunahan na gumawa ng kabutihan, sila ay yung tinatawag na mga muhsin. Sila yung tinatawag na muhsin o ang ihsan dahil sila yung mga tao na nilinis nila ang kanilang kaibuturan at inayos nila ang kanilang mga panlabas na gawain. Ibig sabihin kung ano yung nasa loob ng kanilang puso, ang kainaman o ang kadalisayan ng kanilang puso ay siya ring ayos ng kanilang gawa at pananalita. Yon ang tinatawag na ihsan. Ang iman, ito ay tumutukoy sa panloob na paniniwala, ngunit sa panlabas na kanilang gawain ay nakakagawa sila ng mga pagkukulang. Ang Muslim, ito yung pinaka mababang antas na kung saan ay mayroong problema ang kanyang ibang pinaniniwalaan, mayroon siyang ibang pananampalataya, mayroong problema sa kanyang pananampalataya sa loob ng kanyang puso, ngunit ang kanyang panlabas na gawain ay paminsan ay mayroong kakulangan o paminsan ito ay
nasa tama o nasa wastong pagsunod. So ito yung tatlong uri ng pagsamba na kung saan ay pasok o kaya sakop nito ang lahat ng kasunod na ating babanggitin. So uulitin ko, ang pinakamababang antas ng tao ay Muslim, al-Islam. Ang mas mataas sa kanya ay ang iman o mu'min. Ang mas mataas sa mu'min ay ang muhsin. Ibig sabihin, ang lahat ng iman, ang lahat ng mu'min ay Muslim. Ngunit hindi lahat ng Muslim ay mu'min. Gayon din ang muhsin, ang lahat ng muhsin ay Muslim at mu'min. Ngunit hindi lahat ng mu'min ay muhsin at ganon din hindi lahat ng Muslim ay at muhsin. So yun yung ating nais na ipahiwatig dito. Ngayon, dadako tayo sa kasunod. Waminha, mula sa mga uri ng pagsamba din ay ang ad-du'a. Ang ad-du'a o ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-khawf. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf. Ang pagkatakot sa Allah. Ang pangatlo ay ang ar-raja. Ang ar-raja, ibig sabihin ito ang hope o kaya pag-asa. Umaasa ka na tatanggapin ng Allah ang iyong mga mabubuting gawain. O kaya ikaw ay umaasa na papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Admin, pakiayos na ng pagka-flash ng ating lecture. Bakit nagkakamali yung pagka-flash? Pakiayos nga. Doon tayo sa anwa'ul ibadah. Admin, pakiayos nga po. Okay, salamat. Okay, so ating binanggit ang Islam, ang iman, ang ihsan. Okay, mula sa mga uri pa ng pagsamba ay ang ad-du'a. Ang dua o ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay ang khawf. Ang khawf, ito yung pagkatakot. Pagkatakot na gumawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Admin, balik tayo doon. Wala pa tayo dito sa mga dalil. Admin, wala pa po tayo dito. Pakiayos po. Pakibalik doon po sa anwa'ul ibadah. Yan. Taas pa yan. Sige. Taas pa. Anwa'ul ibadah pa po tayo. Nasa anwa'ul ibadah pa tayo. Pakiayos po ng pagkalatag sa ating screen. Okay, salamat. Okay, ang pangatlo ay ang ar-raja. Ar-raja, ito ang pag-asa o yung hope na tanggapin ng Allah ang yung ang yung tauba at tanggapin ng Allah ang yung mga mabubuting gawain. Ang pang-apat ay ang at-tawakkul. At tawakkul, ito yung pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang ay mayroong pagsusulit, mayroon kang pagsusulit, mayroon kang exam. Kapag pinag-aralan mo na lahat ng paksa, papasok ka sa loob ng silid-aralan, ikaw ay magtatawakkul. Ibig sabihin, ibibigay mo na lahat sa Allah dahil ginawa mo na ang mga rason upang makapasa. So ang tawag din ay tawakkul. Gaya na lamang na ikaw ay halimbawa mayroong dalang sasakyan at iniwan mo ito sa labas ng masjid at pumasok ka sa masjid upang magdasal. So nilak mo ang iyong sasakyan, sinara mo ito ng mabuti at ikaw ay nagtawakkul. Ibig sabihin ikaw ay nagtrust ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi iyon mawawala dahil ginawa mo yung rason upang hindi siya mawala. Sinara mo ang iyong sasakyan. Ang pang-apat ay ang ar-ragba. Ang ar-ragba, ito ang pagnanais o kagustuhan na gumawa ng mabuting bagay. Ar-rahba, ito ang warning sa mga parusa. Ito yung pagkatakot sa mga parusa sa mga taong gumawa o sa mga gawaing pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khushu', al-khushu', ito yung tinatawag na tranquility sa loob ng ibada. Halimbawa, kung ikaw ay magsasala, magdadasal ka, at ikaw ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala,
ang iyong puso't isipan ay nakatuon lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng makamundong bagay ay kalilimutan mo muna. Hindi mo muna iisipin kung ano ang ginawa mo kanina hanggang sa ikaw ay nagsala. Ang mga pumapasok sa isipan mo na makamundong bagay, pilit mo itong inaalis. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng khusyu'. Ang khusyu' ito yung parang tranquility, focus na may kasamang tranquility at may kasamang malumanay na paraan ng pagsamba. Halimbawa, kung ikaw ay nagsasala, hindi ka magsasala ng napakabilis na aakalain ng tao na parang mayroon kang hinahabol. Dahil mayroong mga tao na nagdarasal na napakabilis. So ito ay wala silang khusyu' at hindi ito tatanggapin ng Allah sa kanila. So ang khusyu' ito ay isa sa mga uri ng ibada. Al-khashya, ito ay malapit sa khawf. Ngunit mayroong pagkakaiba ang khashya sa khawf. Ang khashya ay saring uri ng takot. Ngunit ito ay takot na mayroong pagmamahal at pagdadakila. Yun ang pagkakaiba ng khawf at ng khashya. Ang khashya, ito yung takot sa Allah na mayroong pagmamahal sa Allah at mayroong kasamang pagdadakila. Al-inaba, ito ang pagbabalik loob sa Allah. Gaya rin ito ng tauba. Ang inaba at ang tauba ay magkapareho, magkalapit ang kanilang kahulugan. Ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anatu, ito ang paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At al-isti'adhatu, ito ang pagpapakupkop sa Allah mula sa anumang uri ng kasamaan. Wal-istighathatu, ito ang paghingi ng tulong. Al-istighathatu, ito ay paghingi ng tulong. Malapit din ito sa kahulugan ng al-isti'ana, ngunit mayroong pagkakaiba ang dalawa na siyang babanggitin natin maya-maya biiznillah. Al-dhabhu, ang pagkatay ng manok, ng kambing, ng baka, ito ay isa sa uri ng pagsamba. An-nadhru, ito ay ang pagpangako. Halimbawa, ipagpalagay natin na si Raudia ay magte-take ng board exam sa nursing, halimbawa ipagpalagay natin. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang panalangin na, O Allah, kung ako man ay makapasa ng board exam sa nursing, ako ay magpapakain ng 50 tao. So yun ay tinatawag na nadhrun. Yun ay tinatawag na nadhrun. At mayroon itong kalakip na alituntunin o batas na ating babanggitin biidhnillah sa mga susunod na aralin o kaya ngayon mamaya inshallah kung kakayanin ng ating oras. Paki-flash po ng ating matan admin. Pakibalik doon sa matan. Nawala na si admin. Admin, para makita nila, wag mong pinapalit-palit yung screen, admin. Wag mong pinapalit-palit para hindi sila ma-disturb. I-focus lang dito sa matan. Nakikita ko naman yung mga message inshallah. Maraming salamat sa Norhaliza sa pag-correct sa akin hinggil sa sura kung saan ito nabanggit tama ka, Nam. Matatagpuan siya sa Surah Fatir, Nam. Okay, salamat. Ulitin ko ang an-nadhru. Ito ay parang isang pangako kapalit ng isang bagay. Halimbawa, Allah, ya Allah, kung masasagip man ang kung magigising ang aking asawa mula sa kanyang operasyon, ay hindi ko na iiwan ang salatul duha at salatul witir. So ito mga halimbawa lamang. So yun ay tinatawag na nadhrun. Ibig sabihin, gagawa ka ng isang voluntaryong pagsamba kapalit ng isang bagay. So mayroon itong kalakip na batas. Ang al-aslu fihi, ang paggawa ng nadhrun sa unang paggawa nito ay makruh. Ibig sabihin, hindi siya mainam, hindi siya kanais-nais, hindi naman siya haram. Hindi siya haram, ngunit hindi ito kanais-nais. Bakit? Dahil parang sinasabi mo na ang Allah ay hindi mapagbigay, ang Allah ay hindi karim, ang Allah ay
hindi ibibigay ng Allah sa iyo ang iyong hinihingi hangga't sa hindi mo gawin ang isang bagay. So parang sinasabi mo na kuripot ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. So kaya ang sabi ng mga ulama, ang sino mang gumawa ng nadhar, ang unang hukom nito ay makruh. Ngunit magiging ibada ito kung ito ay gagawin ng tao. Kung ito ay gagawin niya sa kondisyon na ang kanyang ipinangako sa Allah ay isa ring mabuting pagsamba. Dahil mayroong mga tao na sasabihin niya, wallahi, so mag-aano siya, halimbawa, napag-alaman niya na yung kanyang kaibigan pala ay pinagtaksilan siya. So sasabihin niya, magnanadhar ako kung malaman ko kung sino yung gumawa nun sa akin, yung nag-traitor sa akin ay hindi ko na siya kakaibiganin. So yun ay nadhar. Ngunit yun ay pinagbabawal. Pinagbabawal yun. So halimbawa lamang yun dahil mayroong maraming uri ang nadhar. Ito ay nasa 6 na uri. 6 hanggang 8 uri na siguro marahil ay mababanggit natin ang in full details sa fiqh. So sinabi ng may akda wa ghayru dhalika at iba pang wa ghayru dhalik at maliban pa sa mga nabanggit min anwa'il ibada mula sa mga uri ng ibada allati amara Allah biha na ipinagutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulluha lillahi ta'ala. Ibig sabihin ang lahat ng bagay na ito kailangan ay ialay lamang natin ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang dalil ay inuulit ang dalil. Ang sabi ng Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. So ang masajid dito ang tinutukoy nito ay ang lahat ng kalupaan. At ang lahat ng kalupaan ay ang naglikha sa kanya at ang nagmamay-ari sa kanya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahadan at huwag kayong magtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahit na sino. So ipinagbabawal sa atin kung tayo ay gagawa ng ibada ay magtatambal tayo sa Allah. So ibalik natin doon halimbawa kung ikaw ay magdudua ka, idadaan mo pa muna sa puntod ng iyong magulang. Hihingin mo sa kanila na ipagdua nila sa Allah na makapasa ang iyong anak. Halimbawa, ang iyong anak ay nagkasakit. Tapos dinala mo ang iyong anak doon sa puntod ng iyong mga magulang. O kaya sa puntod ng mga tinatawag ng mga tao na awliya sa taas ng bundok. Doon humihingi sila ng dua. So, sinasabi nila, o aming mga ninuno, wag na ninyong banggitin ang inyong mga apo dahil sila ay nagkakasakit na. O kaya hihingin na naway pagalingin nila yung kanilang mga apo. So yung mga yumaong pamilya ay wala ng kakayanan na magbigay ng kabutihan. Ni magpagaling ay hindi kakayanan yun ng tao na buhay. Kahit tayo, hindi natin kayang pagalingin ang anumang karamdaman. Paano na lamang yung mga taong namatay na nawala ng connection sa mundo. So ang ganitong gawain ay isang uri ng pagtatambal. Gayon din yung ikaw ay halimbawa natakot. Halimbawa, mayroong namatay sa inyong komunidad na hindi nagsasala o hindi siya nagdarasal. Pagkatapos, nung pagkalibing sa kanya, pagkagabi, ay naririnig mo yung mga tahol ng aso na parang nagwawala sa labas ng bahay. At ikaw ay takot na takot. Ikaw ay nasa kusina, hindi mo na kayang magluto na walang kasama. Natatakot kang mag-CR na walang kasama dahil naririnig mo yung malalakas na tahol ng mga aso. Sinasabi na may lutaw o may mumu daw. So parang iniisip mo na yung kaluluwa nung namatay nung masamang taong yon, subhanallah, inaakala mo na yung taong namatay na yon na hindi masyadong nagdarasal, na nakikilala lamang niya ang Allah sa Ramadan at sa Eid. Nakikita lamang siya sa masjid sa Hari Raya, sa Eid, o sa Ramadan, sa Tarawih. Pagkatapos nun, sa buong taon, ay hindi mo na siya nakikita sa masjid. So nung namatay, at narinig mo yung mga aso na nagwawala, nakaamoy ka, mayroon kang nalalanghap na mabahong amoy. So inaakala mo na lumabas siya sa kanyang libingan at umiiyak sa mga taong buhay na humihingi ng tulong dahil nakita na niya yung kaparusahan sa loob ng kanyang puntod na tinatawag na Hayatul Barzakhiyah.
So kung ikaw ay nakakaramdam ng ganong pagkatakot, ah, admin pwedeng pakibalik doon sa taas konti, doon sa Anwaul Ibadah. Nang sa gayon ay makita nila yung ating sinasabi. Admin, naririto po ba kayo? Okay, salamat. Okay, yung dua, nabanggit natin ang dua, yung khawf. Dahil binanggit natin sa baba yung dalil, fala tad'u ma'allahi ahadan, wag kayong magtambal na kahit na sino sa Allah subhanahu wa ta'ala. So doon sa pagkatakot, ang pagkatakot ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo matakot dahil ang Allah ang an-nafi' wa ad-dar. Ang Allah ang tanging makapagbibigay ng kabutihan at tanging Allah rin ang makapagbibigay ng kasamaan sa atin. Kaya't ang sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na matatagpuan sa Arbaun an-Nawawiyya ng sinulat ng Imam an-Nawawi na nilikom ng Imam an-Nawawi. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ijtama'u, at kahit magtipon-tipon pa yung lahat ng mga tao, ala an yanfa'uka bisyai'in, upang bigyan kanila ng kabutihan, lam yanfa'uka bisyai'in, hindi kanila mabibigyan ng kabutihan liban na lamang kung ang kabutihan na iyon ay nakasulat sa Lawhil Mahfuz na itinakda ng Allah para sa iyo na makakamtan mo. Wa in ijtama'u, sinabi rin ng Propeta Muhammad, wa in ijtama'u, at kung magtipon-tipon man sila, ala an yadurruka bisyai'in, upang ikaw ay saktan at bigyan ng ilagay sa kapahamakan, hindi kanila mabibigyan ng hindi sila makakagawa ng kasamaan sa iyo hanggat ang kasamaan na yon ay hindi itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Kaya't ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa ibang hadith, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kung anuman ang maasabaka, kung anuman ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay darating talaga sa iyo. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, at kung anuman ang hindi dumating sa iyo na nais mong hingin sa Allah ay hindi ito darating para sa iyo. Halimbawa, ipagpalagay natin, may mga mag-aaral na nag-apply sa Al-Ma'arif. Nais sila mag-aral sa Baguio City o kaya sa Fatayat. Sila ay nag-apply, nagpasa ng kanilang mga documents. O kaya ipagpalagay natin sa mga mag-aaral na nais mag-aral sa labas ng bansa. Halimbawa, gusto nila mag-aral sa Qura dito sa Makkah, sa University sa Makkah, Jamiatul Islamiyah sa Madina, o kaya Jamiatul Imam sa Riyadh, Jamiatul Qasim sa Qasim. Ngunit ilang beses na silang pabalik-balik na nag-apply, hindi pa rin sila natatanggap. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'akhta'aka, ang kung anuman ang hindi itinakda ng Allah sa iyo na hindi dumating sa iyo, lam yakun liyusibaka, hindi talaga ito darating sa iyo dahil hindi ito para sa iyo. Wa ma asabaka lam yakun liukhtiaka, at kung anuman ang dumating sa iyo ay hindi ito by chance. Hindi ito by chance. Ito ay tinakda talaga ng Allah para sa iyo. Halimbawa, ipagpalagay natin, may mga kaklase tayo na hindi sila gaano performing nung school days. Pero nung nag-take sila ng board exam, mas mataas pa yung kanilang nakuha. Nung sila ay nag-take ng board exam, sila ay nakapasa at yung ibang mga performing classmates natin ay hindi nakapasa. Okay, ipagpalagay natin sa mga senior students, senior high school students. Nag-apply sila sa UPCAT sa UP o kaya nag-Ateneo sila. Yung mga non-performing students, sila pa yung nakapasa sa entrance. Yung mga performing students ay yung mga hindi nakapasa. So, hindi yon, it doesn't happen just by chance. Ngunit yun talaga ang tinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Okay, balik natin ang ating pinag-usapan doon. Ang hayatul barzakhiya, ang taong namatay at inilibing, ang kanyang espiritu ay hindi lalabas sa libingan. At walang tinatawag na lutaw o yung mumu. At ang paniniwalang ganito ay kufur. Ito ay isang uri ng malaking kasalanan.
So, kung ikaw ay natakot, lumabas ka ng bahay at sinasabi sa loob ng komunidad, namatay yung taong ano, ganito, ganyan, yung kanyang ginagawa. So, mayroon kang negative notion doon sa taong yon na makasalanan siya. So, nung namatay siya, hindi ka na lumalabas sa gabi upang bumili ng ah, pinabibili ng nanay mo, natatakot ka. So, magpapasama ka sa kapatid mo o kaya sa mga pinsan mo. O kaya pag ikaw ay nagluluto sa kusina, tatakbo ka sa loob ng bahay dahil narinig mo yung aso na tumatahol at nagwawala sa labas ng bahay. Nung hapong yon, nilibing yung tao na iniisip mong masama. So pagkagabi, narinig mo yung aso na nagwawala sa labas ng bahay. Ikaw ay natatakot. So yun ay isang uri ng kufur. Ang ganong uri ng pagkatakot ay kufur. Dahil tanging sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang tayo dapat matakot at ang taong namatay, kailanman ang kanyang espiritu ay hindi nalalabas dahil wala na po siya doon sa loob ng kanyang puntod. Siya ay nasa hayatul barzakhiya na. Ibang mundo na siya, hindi na siya makakalabas doon. Yon ang ating nais na ipahiwatig. Doon din sa raja. So halimbawa, lalong-lalo na sa ngayong kapanahunan na kung saan ay napaka-develop na ng science at ng technology. Halimbawa, yung mayroong mag-asawa na gustong magkaanak. So, mag-undergo sila ng test tube baby or surrogacy. Ganito, yung mga makabagong pamamaraan. Ngunit hindi lahat ng ito ay pwede. Karamihan sa mga makabagong paraan ng pagbubuntis ay pinagbabawal at haram sa alituntunin ng Islam. So ipagbalagay natin doon sa test tube baby ba yung tawag doon na kung saan ay ipagmimit nila yung semen ng lalaki at babae. Pero yung semen galing din sa asawang lalaki at yung semen ng babae ay galing din sa kanya. Pagkatapos ilalagay ulit doon sa kanyang tiyan, sa mismong babae. So kung ang kanilang hope, umaasa sila sa doktor, yung kanilang tiwala ay nakapunta doon sa doktor at hindi doon sa Allahu Ta'ala, yun ay isang uri ng pagtatambal. So yun ay isang kasalanan. Gayon din sa ipagpalagay natin yung pag-inom ng gamot. Ang tao na nagkasakit at gusto niyang gumaling, siya ay umiinom ng mga malalakas na gamot. So ang gamot ay isa lamang paraan sabab lamang ito, paraan ito upang gumaling. Ngunit hindi yung gamot yung magpapagaling sa atin dahil ang magpapagaling sa atin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag uminom ang tao ng gamot at ang kanyang paniniwala na magagaling siya dahil siya ay gumagamit ng matataas na uri ng drugs, ito ay isang uri din ng kufur. Kasalanan ito, malaking kufur ito dahil nilagay niya ang pagtitiwala niya sa gamot at hindi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yon yung ating nais na ipahiwatig dito sa ating paksa. Admin, pwedeng pakibaba konti doon tayo sa waddalilu qauluhu ta'ala. Sige pa, pakitaas po admin, pakitaas pa po. Gawin nating first page yung waddalilu qauluhu ta'ala. Okay, ang dalil natin dito, ang sabi ng Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ipinagbabawal ng Allah na magtambal tayo sa lahat ng uri ng pagsasamba. So dito, yung naka-highlight na colored na letters, faman sarafa minha shay'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Okay, dito, faman sarafa minha shay'an, sino man na inilihis niya ang anumang uri ng pagsamba na sa mga nabanggit sa taas at iba pang mga hindi nabanggit na kabilang sa tinatawag na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sarafa minha shay'an, sino man ang naglihis nito mula sa Allah at inilagay niya o kaya inaalay niya sa iba bukod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa musyrikun kafir. Ang taong ito ay matatawag na musyrik
Ibig sabihin siya ay nakagawa ng pagtatambal wa kafir at siya ay makoconsider na kafir. Ngunit mayroong alituntunin, mayroong batas kung kailan magiging tunay na musyrik o tunay na kafir ang isang tao. So hindi tayo basta-basta na ang pagkukufur, ang pagbigay ng batas ng kufur ay mayroong alituntunin. Ngunit ang taong nakagawa ng pagtatambal ay matatawag agad na musyrik. So magkaiba. Kahit mabigat ang kasalanan ng shirk kaysa sa kufur, ngunit ang taong natawag na kafir ay hindi basta-basta dahil mayroong mga alituntunin. Hindi gaya ng shirk na kapag nagawa ito ng tao ay automatically ang kanyang ibada na ginawa ay hindi tatanggapin ng Allah hanggang siya ay magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So makukuha natin inshallah sa mga susunod na talakayan ang pagkakaiba ng shirk at ng kufur at kung ano yung mga uri ng shirk at uri ng mga kufur nang sa gayon ay malinawan tayo. So ibig sabihin bilang upang gawing madali to sum up ang sino man na nilihis niya ang anumang uri ng pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay matatawag na musyrik at siya ay kafir. Ngunit gaya ng ating binanggit ay mayroon tayong patakaran hinggil dito na aking babanggitin inshallah sa mga susunod na talakayan. Ang dalil, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ang sabi ng Allah, sino man ang nagtambal, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, sino man ang nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagtambal, nanalangin siya sa Allah ngunit siya ay nagtambal, la burhana lahu bihi. Ang kanyang pagtatambal sa kanyang paggawa ng ibada, sa kanyang pagdua, sa kanyang pagdarasal, o kaya sa kanyang panalangin, la burhana lahu bihi, wala siyang basehan. Siya ay nanalangin sa Allah at the same time siya ay nagtambal at ang kanyang pagtatambal ay walang basehan. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Siya ay tatanungin o kaya magiging accountable siya sa kanyang ginawa doon sa araw ng paghuhukom sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang ginawang panalangin dahil mayroon itong kasamang pagtatambal. Innahu la yuflihul kafirun, sabi ng Allah, kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga taong kafir o yung mga taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ang panalangin, ito ang mukhul ibadah, ang pinaka mataas na uri ng pagsamba. Ang mukh sa Arabic term, ang kahulugan nito ay ang utak. Ang dua o ang panalangin, ito ang utak ng ibada. Ngunit ang nais ng hadith na ito, ang hadith na ito ay daif. At ang hadith as-sahih ay ad-du'a wal ibada. Ad-du'a wal ibada. Ang dua, ang panalangin ay isang ibada. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Ito ay palagi nating naririnig sa araw ng Jum'ah. At ito ay basehan na ang dua o ang panalangin ay isa palang uri ng ibada. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, wa qala rabbukum, ang sinabi ng iyong Panginoon, ang sinabi ng inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, du'uni, manalangin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, at ibibigay ng Allah ang inyong panalangin. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, katunayan ang mga silang mapagmataas sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sila ay papapasukin ng Allah sa loob ng impyerno dakhirin. Ibig sabihin sakhirin, dhalilin. Ibig sabihin sila ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno at sila ay yung mga kawawa sa araw ng paghuhukom. O sila yung mga mabababang uri ng tao na papapasukin sa loob ng impyerno sa araw ng paghuhukom. Ang nais ng Allah dito
Pakinggan niyo ang kahulugan nito, ang pinakamalapit na kahulugan. At sinabi ng inyong Panginoon, ud'uni, humingi kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ibibigay ng Allah ang inyong panalangin. Katunayan ang mga silang mapagmataas an ibadati, ang silang mapagmataas sa pagsamba sa Allah. Sino yung sinasabi dito na mapagmataas? Ang nais ng salitang mapagmataas dito ay dalawa. Ang una ay yung mga tao na hindi nagdudua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga taong hindi sila humihingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sila nananalangin, subhanallah. May mga tao pala na ganun, na sila ay Muslim, ngunit hindi sila nagdudua sa Allah. Sila ay considered o hinahanay ng Allah sa mga mapagmataas. Dahil sino ka upang hindi ka humingi sa iyong Panginoon? Ikaw ay isa lamang nalilikha. Ikaw ay isa lamang ordinaryong tao. Bakit mo nakakalimutan na humingi sa Allah sa lahat ng pagkakataon? Dahil ba na nakikita mo na mayroon kang pera, okay, mayroon kang permanent job, meron kang lahat-lahat ng iyong pangangailangan ay kaya mong i-provide. Hindi mo ba alam na ito ay isang pagsubok sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya't kahit ikaw ay mayroong mabuting pamumuhay, mayroong masaganang pamumuhay, meron kang mataas na antas ng pamumuhay, kailangan mo pa rin humingi sa Allah ng palagian. Kailangan mo humingi sa Allah palagi dahil ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Allah. So ang mga taong hindi humihingi sa Allah at mga taong seldom, ibig sabihin hindi palagi yung kanilang paghingi sa Allah ay matatawag din ditong na mustakbir, ibig sabihin mapagmataas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sila ay papapasukin ng Allah sa impyerno na mga taong mababa. At yun ang dalil natin sa dua. Ang pangalawa, ang dalil natin sa khawf, ang sabi ng Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, at huwag kayong matakot sa kanila, wa khafuni, at matakot kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum mu'minin, kung tunay tayong mga mananampalataya. Ngayon, kailangan nating pag-ibahin ang tinatawag na khawfun tabi'i at khawf na ipinagbabawal dito. Mayroong tinatawag na khawf tabi'i. Ibig sabihin ito yung natural na takot. Halimbawa, nakakita ka ng ahas. So matatakot ka na tuklawin. Nakakita ka ng aso, hinabol ka ng aso at ikaw ay matatakot. Tatakbo ka rin. Nakakita ka ng palaka o kaya ng cockroach o ano pa mang mga bagay na yung kinakatakutan. Ito ay natural. Ito ay tinatawag na khawfun tabi'i at wala itong problema. Ito ay pinahihintulutan sa Islam. Ngunit kung ang kinakatakutan mong bagay ay hindi naman kayang magbigay ng kapeligrohan, hindi naman kayang magbigay ng kasamaan sa iyo, ito ay pinagbabawal. Gaya na lamang ng paniniwala na mayroong mumu o mayroong multo. So ito ay epekto ng panonood natin ng movie. Epekto ng mga naririnig nating kwento na wala namang katotohanan. Dahil ito ay jinn. Ito ay mga engkanto, jinn na ginagaya nila yung mukha ng namatay na tao upang takutin yung mga buhay, upang magbigay ng fitna. At hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil ang tao ay mas malakas kaysa sa engkanto. At ang tao ay mas malakas kaysa sa jinn. Kaya dapat hindi tayo matakot sa kanila dahil paglalaruan tayo ng syaitan kung tayo ay matatakot. At hindi nila tayo mabibigyan ng kasamaan. Wala silang kasamaang maidudulot sa atin. Kaya't bawal na matakot sa kanila. Ngunit ang mga bagay na ating nakikita gaya ng aso, ahas, alakdana, at iba pang mga bagay na ating kinakatakutan, halimbawa natatakot ka sa malalim na dagat, natatakot ka sa mataas na lugar, meron kang tinatawag na height, tawag dito? Phobia sa mga matataas na lugar. O kaya natatakot ka na makakita ng dugo, yung homophobia.
at iba pang mga uri ng natural na pagkatakot, ito ay maaari. Ngunit sa mga bagay na hindi kayang magbigay ng magdulot ng kasamaan at natatakot ka sa kanila, ito ay haram o tinatawag na kufur. Ito ay kufur na uri ng pagkatakot. So ang sabi ng Allah dito sa banal na Quran, sabi ng Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." At huwag kayong matakot sa kanila at tanging sa Allah lamang kayo matakot kung kayo ay tunay na mananampalataya. Ang dalil ng raja, ito yung pagtitiwala at hope. Hope o pag-asa, ang pag-asa na umaasa ka sa Allah. So ang sabi ng Allah, "Faman kana yarju liqa rabbih," sino man ang umaasa na makikita niya ang Allah sa huling araw, "falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kailangan niya gumawa ng dalawang bagay. Kung nais mong makita, dahil mayroong mga tao na hindi nila makikita ang Allah sa araw ng paghuhukom. Sa huling araw ay hindi nila makikita ang Allah. Ang una, yun yung mga kuffar. May mga klase ng mga musyrik na hindi nila makikita ang mga kafir. At nabanggit din ang patungkol dito, ang usaping ito ay nabanggit din sa Suratul Qiyamah. Ayon din sa ibang mga ulama ay ang mga munafik o yung mga taong mapagkunwari na ang kanilang kufur o ang kanilang pagkagalit sa Islam at sa mga Muslim ay nakatago at sa panlabas ay pinapakita na nila na sila ay mabubuting mga Muslim. Ngunit gayon na lamang ang kanilang pagkamuhi sa Islam at sa mga kautusan ng Islam sa loob ng kanilang puso. At mayroong palatandaan ng mga munafik. So ayon sa mga ulama, ang mga munafik ay hindi nila makikita ang Allah sa araw ng paghuhukom. So dito, binanggit ng Allah sa banal na Quran, "Faman kana yarju liqa rabbih," sino man ang umaasa na makikita niya ang Allah sa araw ng paghuhukom, "falyamal amalan salihah." Kailangan niyang gumawa ng mabuting gawain ng amalus salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, at huwag siyang magtambal sa Allah sa anumang uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin ng amalus salih dito ay dalawa. Ang amalus salih na ikhlas at mayroong mutabaa. Ibig sabihin, mako-consider o mapapabilang lamang na amal salih o mabuting gawain ang iyong ginawang ibada kung ang iyong ibada ay mayroong ikhlas. Ibig sabihin, dalisay ang iyong puso na ginawa mo ito para sa Allah. Ginawa mo ang ibadang ito hindi dahil natatakot ka sa iyong magulang kaya ka nagsasamba, o dahil napakaganda ng pagdarasal mo, hindi dahil sa nakikita ka ng tao para sabihin nila, napakagaling niyang napaka-perfect niyang magruku o magsujud. O kaya nakakita ka ng tao na nakikinig sa iyo habang ikaw ay nagbabasa ng Quran at pinapaganda mo ang pagbabasa ng Quran upang sabihin na napakagaling mong magbasa ng Quran o ikaw ay hafiza o hafid. So hindi dapat mayroong ikhlas, dapat ang puso ay dalisay na tanging sa Allah lamang natin iniaalay ang ibadang ito at hindi dahil sa kanino man. Ang pangalawa ay mutaba, ibig sabihin ginawa natin ang ibadang ito alinsunod sa kung papaano ito itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na walang halong pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalil naman ng tawakkul, ang sabi ng Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa 'alallahi fatawakkalu," at sa Allah lamang kayo magtiwala kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Sinabi din ng Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Sino man ang nagtiwala sa Allah ay sapat na ang Allah para sa kanya. Ang dalil ng ragba at rahba at ng khusyu, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, dahil ang tatlong ito ay isa ring uri ng pagsamba. Ang sabi ng Allah, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sabi ng Allah, "Innahum kanu," at sila yaong mga yusari'una fil khairat. Sila yaong mga nag-uunahan sa mga mabubuting gawain, wa yad'unana, at sila ay nananalangin sa Allah raghaban wa rahaba. Raghaban ibig sabihin mayroong pagnanais sa kanilang puso kaya nila ito ginagawa dahil kanilang nais na gawin ito bilang pagsamba sa Allah. Warahaban, at natakot din sila na baka mahaluan ng shirk o baka makagawa sila ng anumang gawain na makakasira ng kanilang panalangin.
wa kanu lana khashi'in. At sila ay habang sinasagawa nila ito, sila ay mayroong khusyu' o yung tinatawag na uh, ating binanggit na malumanay at mayroong tranquility na hindi nagmamadali at sa tamang pamamaraan nila ito ginagawa. Ang dali naman ng khasya, ang sabi ng Allah, fala takhshawhum wakhshawun, at huwag kayong matakot sa kanila at matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ang dalil naman ng inaba o ang pagbabalik loob, sabi ng Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ang kahulugan ay wa anibu ila rabbikum, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimu lahu, at sumuko at sa Allah lamang kayo sumuko. Ang dalil naman ng istighatha, ng isti'ana o paghingi ng tulong sa Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanging ikaw lamang, ya Allah, tanging ikaw lamang, o Allah, ang aming sasambahin, at tanging ikaw lamang ang aming hihingan ng tulong. Sa hadith nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Kung ikaw ay hihingi ng tulong, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Admin, pakibaba nga. Ang isti'adha naman, ang sabi ng Allah, qul a'udhu bi rabbil falaq. Ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang liwayway. Ibig sabihin ng Panginoon ng umaga. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, at ako ay nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng mga tao. Ang dalil naman ng istighatha, ang sabi ng Allah is idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Madaliin natin ng konti. Ang upang inyong masulat, kung nais ninyong masulat ang kahulugan ng mga talatang ito, isesend ko inshallah sa group natin, gaya ng aking pinangako, ang apps na aming ginagamit sa pagsasaling wika. Wadaliludh dhabh, ang dalil, ang basehan naman sa pagkatay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Admin, bakit may naka-post na screenshot? Admin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, qul, sabihin mo o Muhammad sa iyong mga ummah, inna salati, nakatunayan ang aking pagdarasal, wa nusuki, at ang pagkatay, ang nusuk ay ang pagkatay, wa mahyaya, at ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng sanlibutan. La syarika lahu, ang Allah ay walang katambal. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sunnah, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ang laan, ibig sabihin, sinusumpa ng Allah, ibig sabihin malayo sa kanyang lugod at awa ang sinumang dhabaha li ghairillah, ang sinumang nagkatay na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So gaya ng ating binanggit, may mga tao na kung saan ay dinadatnan sila ng masamang karamdaman. Pagkatapos ay lumalapit sila sa mga albularyo o mga manggagamot sa loob ng komunidad, at sila ay nagpapakita dito. At ang pangitain, sinasabi na mayroong gumagambala sa kanya at kailangang magkatay ng manok doon sa ibaba ng malaking kahoy. So ito ay shirk. Ito ay shirk o isang malaking kasalanan, dahil ito ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkatay ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Halimbawa, ipagpalagay natin, may mga tao na kung saan ay nagkakatay sila ng manok. Tama ba ang term nagkakatay? Nagkakatay sila ng manok sa araw ng New Year o kay birthday. Ang kanilang intensyon, bakit nila kinatay yon, ay dahil doon sa selebrasyon. So, haram na kainin ang mga kinatay na hayop. Dahil ito ay kinatay hindi dahil
sa intensyon na bilang ibada sa Allah. Ngunit kinatay ito bilang selebrasyon sa mga ipinagbabawal na selebrasyon gaya ng New Year, birthday, ah, at iba pang mga bagay. Kaya't hindi pwedeng kainin ang mga kinatay na hayop kapag ang intensyon ay hindi sa Allah o kapag hindi ito inaalay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah, isinumpa ng Allah ang sinumang nagkatay na maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilun nadhri, ito yung binabanggit natin na mangangako ka sa Allah na gagawa ng isang voluntaryong pagsamba, gagawin mo itong obligado sa iyong sarili kapalit ng hininging mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa na lamang nagkasakit ang iyong magulang. So nagdua ka sa Allah, ya Allah, o Allah, pagalingin mo ang aking mga magulang. Kapalit nito ay magsasadaka ako ng aking pera. O kapalit nito ay magpapakain ako ng mga ulilang bata. Papakainin ko ang mga ulilang bata. So ito ay tinatawag na nadhar. Al-aslu fi hukmihi, ibig sabihin ang original na batas nito ay makruh. Ibig sabihin hindi ito mainam o hindi kalugod-lugod dahil parang pinapahiwatig mo na hindi ibibigay ng Allah ang iyong hinihingi hanggat sa gawin mo hanggat sa ikaw ay mangako na gagawa ng isang bagay. Okay, gagawin mo na, o Allah, ya Allah, titigilan ko na ang paninigarilyo. Titigilan ko na ang pakikipag-girlfriend or boyfriend. Pagalingin mo lamang ang aking magulang. So ito rin ay makruh. Ngunit kung gagawin mo iyon ay isang ibada. Ngunit al-aslu fihi, yung mabda, ibig sabihin yung simula ng ganito, yung original na batas niya ay makruh. Ngunit ito ay isang ibada. Kapag ginawa mo ito, kailangan mo itong gawin. Kung hindi, mayroong kafara o mayroon kang gagawin na iba kapag hindi mo ginawa o hindi mo ginawa yung pinangako mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang kasunod nito ay yung al-aslu thani na ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ito ang pag-aaral o pagsasaliksik ng kaalaman o ang pag-aaral sa Islam sa pamamagitan ng mga basehan o kaya sa tulong ng mga basehan o yung mga dalil sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pag-ayon sa pagkakaintindi ng mga salafus salih o ng mga tabi'in at mga atba'ut tabi'in. So hanggang dito na lamang inshallah. Naway tanggapin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ang oras na ating nilaan para sa ating pag-aaral. Ito ay isang uri ng ibada. Ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah, ang pananaliksik ng kaalaman. Naway patawarin tayo ng Allah mula sa ating mga pagkukulang at kasalanan. At naway biyayaan tayo ng Allah ng pagmamahal sa pananaliksik at sa mga taong nananaliksik ng kaalaman at sa mga taong nagdadakwa o kaya nagpapalaganap ng katuruan ng reliyong Islam. So bago ko isara ang diskusyon, kung mayroon sa inyo na nais magtanong ay bibigyan ko kayo ng 10 minuto marahil inshallah upang sagutin ang mga ibang katanungan na lalagpas doon ay sasagutin ko na lang doon sa ating GC sa Messenger. So pwede kayong magsalita kung kayo ay may nais na itanong. Bismillah wa ala barakatillah.
Ulitin ko po, kung sino sa inyo yung gustong magtanong, bibigyan natin ng pagkakataon na magsalita. Ngunit kung wala na, inshallah ay tatapusin, isasara na natin yung ating talakayan para sa hapong ito. Kung mayroon akong mga nabanggit na hindi ninyo naintindihan o gusto ninyong mabigyan ng mas malawak na pagpapaliwanag, ay pwede niyong erase ngayon dito sa ating Zoom, inshallah. Pwede kayong mag-open mic or mag-raise ng hand kung nais nyong magsalita. Marahil ay wala nang gustong magtanong, inshallah hanggang doon na lamang. Ugaliin nating magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon, at huwag nating kalimutan na alalahanin at isagawa ang dhikr o ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at sa gabi. Gayon din ang pagbabasa ng Quran, lalong-lalo na darating na ang buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng 20 araw mahigit, ipanalangin natin sa Allah na naway paabutin tayo ng Allah sa Ramadan, at naway maisagawa natin ang Ramadan ng naayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway makatam natin ang Quran ng maraming beses, at maisagawa natin ng kompleto ang tarawih, ganun din ang tahajjud at iba pang mga mga mainam na mga gawain sa araw ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan. Naway pangalagaan tayo ng Allah mula sa mga kasamaan, at naway patawarin tayo mula sa lahat ng ating mga pagkukulang. Hanggang doon na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi